Magandang buhay! Tayo ay nasa ikalawang unit na ng ating aralin sa agham. At sa ating unang aralin, ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga pandama at sa mga gamit nito. At pagkatapos ng araling ito, inaasahan kong ikaw ay may kakayahang ilarawan ang 5 pandama at kung paano ito gumagana. At matutuhan mong gamitin ang iyong mga pandama sa pang-araw-araw na gawain. Tayo ay may 5 pandama at ito ay binubuo ng ating pares ng mata, pares ng tainga, dila, ilong, at ang bumabalot sa ating buong katawan, ang balat. Ulitin nga natin. Ang aking 5 pandama ay ang aking mga mata, ilong, tenga, dila, at ang balat. Ikaw nga, ulitin mo nga ulit ang iyong 5 pandama. Mahusay! Tara na't talakayin natin ang tungkol sa ating 5 pandama. Mata. Ang ating mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran patungo sa ating mga mata. Nakikita ng iyong mga mata ang 70% ng mga impormasyon na umaabot sa ating utak. At ang utak naman ang nagbibigay ng kahulugan dito. May iba't ibang bahagi ang mata upang makakita ka. Mahalaga ang ating mga mata dahil ito ang ating ginagamit upang tayo ay makakita. Tenga at bahagi nito. Ang tenga ang bahaging pandama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba't ibang tunog sa iyong paligid. Ang mga tunog na ito ay kinokolekta ng pina o ang panlabas na bahagi ng ating tenga. Pagkatapos, ang tunog ay dumadaan sa ear canal patungo sa eardrum. Sa dulo ng eardrum ay may maliliit na buto na gagalaw o magbabibrate kapag dumaan na doon ang sound waves hanggang sa nerves na kung saan ito po ang magpapadala ng mensahe sa utak upang malaman natin ang ating narinig. Ang ating mga tenga o ang ating pares ng tenga ay ang organ na ginagamit natin upang tayo ay makarinig. Ito rin ay nakatutulong upang magkaroon ng balanse ang ating katawan. Ilong at bahagi nito. Ang ilong ay ginagamit natin para sa pang-amoy. Ang dalawang maliit na butas nito ay tinatawag na mga nostrils. Pumapasok ang hangin sa pamamagitan ng mga nostrils. Papasok dito ang odor. Tapos po, dire-diretso ito sa ating nasal cavity hanggang makapunta po ito sa tinatawag nating septum or ang kalamnan sa pagitan ng mga nostrils. Sa panloob na bahagi ng ating ilong ay mayroong mga nerves na kung saan ito ang responsableng magpadala ng signal sa ating mga utak upang malaman natin kung ano ang ating naamoy. Kung ito ba ay mabango, mabaho, o walang amoy. Dila at bahagi nito. Ang iyong dila ay ginagamit upang malasahan kung ang mga paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap o hindi masarap. Nakikita mo ba sa salamin ang maliliit at magagaspang na umbok sa iyong dila? Ito ay tinatawag nating papillae. Sa loob ng ating papillae ay matatagpuan naman ang ating mga taste buds. At ito ay nagtataglay ng mga nerve endings na nagdadala ng mensahe sa utak upang bigyang kahulugan ng utak kung ano ang lasa ng ating kinain. Bukod sa ang ating mga dila ay ang ating organ upang tayo ay makalasa, ito rin po ay nakatutulong upang tayo ay makapagsalita. Ang ikalima at huling pandama ay ang ating mga balat. Balat at bahagi nito.
Alam mo bang ang balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan? Uulitin ko po, ang ating mga balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para sa pansalat at pakiramdam. Ito rin ang nagbibigay proteksyon sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Tinatakpan ng balat ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Simula sa ating ulo hanggang sa talampakan. Ang magaspang o makinis na bato ay mararamdaman mo gamit ang iyong pansalat bilang pandama sa tulong ng balat. Tumutulong ang iyong mga sense organ upang matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmamasid. Natatanggap nito ang stimuli na maaaring nasa anyo ng mga larawan, tunog, amoy, lasa, sakit, temperatura at tekstura ng mga bagay. Naghahatid ang mga ito ng mensahe o signal sa ating utak, kung saan ang ating utak naman ang nagbibigay kahulugan dito at nagpapabatid sa iyo ng mga nangyayari sa paligid. At sa susunod na mangyayari ito, makikita mo, maaamoy, mararamdaman, malalasahan, ay alam mo na agad or natukoy mo na agad kung ano ang lasa, amoy, tunog, o temperatura ng mga bagay na ito dahil ito ay nag-store na sa ating mga utak. Naway naunawaan mo ang ating aralin tungkol sa 5 pandama. Humanda na sa ating mga gawain sa pagkatuto. Maaari kang kumuha ng lapis at papel upang masagutan ang aking mga inihandang gawain. Unang gawain sa pagkatuto, tukuyin kung anong pandama ang iyong gagamitin upang matukoy ang mga bagay na nasa bawat bilang. Aling sense organ ang iyong gagamitin upang malaman ang mga sumusunod? Number 1, mabangong cologne. Ito ba ay mata, ilong, tenga, dila, o balat? Number 2, malakas na tunog ng tambol. Mata, ilong, tenga, dila, o balat. Ikatlo, malinaw na tubig. Ika-4, malambot na unan. 5, masarap na almusal. 6, mabangong bulaklak. 7, mainit na gatas. 8, maasim na bayabas. Number 9, mapulang mansanas. At number 10, malakas na sigaw. Aling sense organ ang dapat mong gamitin upang matukoy mo ang mga binanggit kong bagay? Sige nga po, tignan natin kung tama ang iyong sagot. Narito na ang mga tamang kasagutan. Number 1, sa mabangong cologne, ang ating gagamitin ay ang ating ilong. 1, ilong. Number 2, tenga. 3, mata. 4, ano ang dapat natin gamitin upang malaman natin na malambot ang unan? Tama, balat. Number 5, masarap na almusal. Dila. Number 6, mabangong bulaklak. Ang ating gagamitin dito ay ang ating ilong. Number 7, mainit na gatas. Mayroon tayong 2 pandama na maaaring gamitin. Pwede pa ngang 3. Dila, kapag ito ay ating ininom at tayo ay napasok. Balat, kapag ito ay ating hinawakan. At mata, makikita nating umuusok ang mainit na gatas. Number 8, maasim na bayabas. Tama, ito ay ang dila. Number 9, mapulang mansanas. Ano ang iyong gagamitin? Tama, ang ating mga mata. At number 10, ang gagamitin nating pandama upang marinig ang malakas na sigaw ay ang ating mga tenga.
Sa ating susunod na gawain sa pagkatuto, nais kong ibigay mo ang kahalagahan o gamit ng ating 5 pandama. Ano nga ba ang gamit at kahalagahan ng ating mga mata, ilong, balat, tenga, at dila? Sa ating huling gawain sa pagkatuto, nais kong tukuyin mo ulit kung anong pandama ang dapat mong gamitin sa mga nakasalungguhit na salita. 1. Napakalambot ng sofa. Ano ang ating pandamang angkop na gamitin upang malaman na malambot ang sofa? Tama ang ating mga balat. Number 2. Mag-ingat sa lugar na madilim ang paligid. Madilim ang paligid. Anong pandama ang dapat nating gamitin upang malaman na madilim ang paligid? Tama, ito ay ang ating mata. 3. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng 10 beses. Tumunog ng 10 beses. Ang ating gagamitin ay ang ating tenga. Number 4, masyadong maliit ang sukat ng tsinelas sa kanyang paa. Ano ang gagamitin nating pandama upang malaman ang sukat ng kanyang mga paa? O ang sukat ng kanyang tsinelas? Mahusay, ito ay ang ating mga balat. Number 5, ang gumamela ay malaki at mapulang bulaklak. Anong pandama ang gagamitin upang malaman natin na ang gumamela ay malaki at mapulang bulaklak? Ito ba ay ang mata, tenga, ilong, dila o balat? Magaling ang ating mga mata. Number 6, mapait ang kape na walang asukal. Mapait ang kape. Ang gagamiting pandama dito ay ang ating dila. Number 7, ang mabangong damit ay nakatiklop sa kabinet. Mabangong damit, ang gagamiting pandama ay ang ating ilong. Mahusay. Number 8, ang maliit na lamesa ay yari sa kahoy. Maliit na lamesa, mata ang dapat nating gamitin. Number 9, ang mabangong alcohol ay ginagamit sa paglilinis ng kamay. Mabangong alcohol, ang pandamang ating gagamitin ay ang ating ilong. Magaling. At panghuling bilang, ang makukulay na painting sa dingding ay maganda. Anong pandama ang dapat mong gamitin upang masabi mo na makukulay ang painting? Tama at mahusay. Ito ay ang ating mga mata. Hangad kong naunawaan mo ang ating aralin tungkol sa 5 pandama at mga gamit nito. Sa pagtatapos, nais kong kumpletuhin mo ang pangungusap. Naunawaan ko na ang 5 sense organs ay ang mga sumusunod. Ang bawat isa ay mahalaga dahil Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!